Wag ninyong gagawin to kahit ito ay isang paraan para kayo ay umangat dito sa pagiging content creator. Hindi nga ba't meron tayong tinatawag na infamous at famous? Ano ba yung tinatawag na infamous? Ang infamous ay sikat dahil sa maling ginagawa. Mapa-politics, mapa-content creator or vlogger man yan. Ang isang halimbawa dito sa social media, natatandaan nyo yung tinanggalan ng karapatang mag-upload dito sa social media, mapa YouTube, mapa FB, dahil sa kanyang pambabatiko sa kung sino-sino mga artista or sino mga influencer. Kung alam nyo kung sino yon, good for you. Sa politics naman, 'di ba, si Saddam Hussein. So yung mga famous ay yan naman yung mga sumikat dahil sa magaganda nilang halimbawa. Papa-politics man yan or mapa-social media. Best example natin sa politics ay si Jose Rizal na naging pambansang bayani pa natin. Isang halimbawa naman sa akin sa social media ay si Marian Rivera dahil mabuti siyang tao. So ito po, gusto ko lang i-share sa inyo pero hindi ko gustong tularan nyo. Alam nyo bang sumikat yung iba ganitong technique, ganitong maling pamamaraan? Para mapansin sila sa social media, hinahanap nila yung malalaking content creator, yung maraming followers, or sa YouTube naman ay yung maraming subscribers. And then, babatikusin nila to, ibabash nila ng bonggang-bongga. In that way, yung fan or yung mga nag-idolize dyan sa big content creator, syempre matitrigger yan. Hahanapin nila yung profile niyan, i-check nila kung gaano ba din to kagaling pagdating sa pagbablog. Maku-curious yan, syempre i-check nila yung mga videos na meron nitong taong to. And then syempre, pag pinapanood mo yung mga videos na yan, every time na manonood ka, ay magpa-pop up na yan dyan sa iyong timeline. At syempre, para ka na rin isang subscriber or follower niya dahil every time na lalabas yan, mapapaklik ka, mapapanood mo pa rin, mapaku-curious ka sa kanyang ina-upload. And then may instance na nakalimutan mo na siya pala yung bumatikos dun sa ina-idolize mo. And then hanggang dumating na yung time na lagi mo mapapanood at mapapasubscribe ka na or mapafollow mo na rin siya. Pangalawa, ito naman yung gumagamit ng dummy accounts. Paano ginagawa nila? Ganito. Magko-comment siya sa sarili niyang video. Ibabash niya yung sarili niyang video gamit yung kanyang dummy account. And doon sa video na yon, syempre sa comment din nung ng batikos na dummy account lang pala niya, ay meron ding sasagot. Sasagot at sasagot na puro dummy account hanggang sa humaba yung conversation at dumami yung magka-interes na panoorin yung video na yan. So dahil doon sa mga comments na yon, lumalaki yung engagement, tumataas ang engagement. Mapapansin yan ng platform kung saan kayo nag-upload. At dahil tumaas na ang engagement, makukuha nyo na yung algorithm ni YouTube or ni Facebook. Okay guys, that's all. I-share ko to hindi para gayahin nyo guys ha. Sana naman huwag kayo umabot sa point na ma-desperate na rin kayo at gawin nyo yung mga bagay na to. Mas maganda pa rin talaga na umangat tayo dito ng tamang paraan. Pagsikapan natin para tayo ay makarating sa success.